Hallelujah. Good afternoon. Good morning pa rin. Ang oras na natin. Good morning po sa ating lahat. Good afternoon sa Pilipinas at kung saan sa ang panig ng mundo. Pwede po bang i-occupy nyo po yung mga front seats pa po? May mga vacant seats pa po. Mas maganda, mas malapit. Amen. Hallelujah. Amen. Sino excited? Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Sino excited? Amen. Alam niyo po ba, napakasarap na kapiling po natin ng Panginoon. Napakasarap na nandito po tayo at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sige nga po, ngitian po yun natin yung ating mga katabi. Amen. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan niyang katabi mo. Maaring nahirapang gumising, ayaw gumising, o pagising, ang ganda-ganda ng mood niya kagabi, kinabukasan parang ayaw nang gumalaw at parang tinamad na. Alam nyo, it's an attack from the enemy because the enemy doesn't want you to be victorious. The enemy doesn't want you to come to church and be blessed, hear the word of God and be encouraged. Ayaw niya, lalo na itong linggo na to, dito sa Bahrain, 17 years na po ako nandito, hindi ko nararamdaman to yung sinasabi nilang Holy Week kasi wala dito yon. Kasi hindi natin, hindi siya. Sa Christian countries, ramdam mo. Pero dito hindi mo ramdam tuloy ang trabaho. Wala yon. Pero sa Christian countries, talaga namang na-celebrate ang Holy Week. Although, we are not the normal, yung mga sabi nila, itong Holy Week na to ginagawa ulit nila yung mga dating ginagawa. Kumbaga, inire-reenact nila si Jesus, yung ginawa ni Jesus Christ, sila din po yung nagpapapako at kung ano-ano, we do not do that kasi it is finished. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang gagawin po natin is celebrate lang natin ang resurrection power ng Panginoon. We will celebrate that Jesus is alive. Amen! Sino buhay ang kanyang Diyos? Buhay ang kanyang Diyos. Amen! Hallelujah! Opo, noon, pag Friday, tahimik pag Friday kasi ang Friday daw, sabi nila, Friday, Saturday, patay si Jesus, huwag kayong maingay. Ganun. So, hindi po, Jesus is alive 2,000 years ago and we are celebrating, hindi po yearly, patayin natin si Jesus at muli natin siyang bubuhayin sa Resurrection Sunday, hindi po. Jesus is alive and He's alive forevermore. Amen. Hallelujah. This is the victory that we are declaring as Christians and this is our church na kumbaga sineselebrate natin ang Panginoon. All the power ay ibinigay na po sa atin. We walk and we talk and we live like Jesus because He has given us the power and divine enablement. So, dapat po tayo po ay nagsasaya at we're living the victory of Jesus Christ. So tayo yumuko at manalangin, we just entrust our hearts. Kung kayo po ay may mga nararamdaman pang doubts, fear, or bothered kayo sa maraming bagay, anxious, depressed, ano man yung nararamdaman mo, sa oras na to, sama-sama nating ilagak sa paanan ng Diyos at ang salita niyang maging enlightenment sa atin. Heavenly Father, we just surrender to you our hearts, surrender to you our ears, O Lord God. Lord, pakabanalin mo, pakalinisin mo ang aming mga puso at isipan, ang aming mga tenga, Panginoon. Anointed, Lord, with the precious blood of Jesus so that, Lord God, when we listen to your powerful words, Lord God, ito po'y matanggap, Panginoon, ng aming mga puso. Marinig po namin ang mensahe na nais mo marinig po namin. And Lord, we thank you, Lord God, na, Panginoon, ang kapangyarihan mong lumukob sa iyong lingkod, upang maibahagi ko, Panginoon, the mystery of this beautiful work of Jesus Christ, this resurrection power. Lord, maibahagi ko, Panginoon, and Lord, ma-illuminate po sa bawat isa sa amin ang pinaka, Lord God, mensahe, Panginoon, na nais mo sa oras pong ito. That Lord, kung dumating man po sila dito, ibang estado ng kanilang mga puso, Panginoon, lalabas sila, Panginoon, na maliwanag na, Lord, ang kanilang puso, Panginoon, ay tunay nga ready para ikaw ay paglingkuran. Maintindihan nilang existence nila sa mundong ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord, sa iyo lamang binabalik namin lahat ng papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray and
We declare, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang church na kinabibilangan ko maingay. Kasi po ako maingay. Kasi po kapag kabuhay, maingay. Amen po ba? Pag patay, tahimik. Pag maingay, buhay. Amen. Pag maingay, gising, hindi tulog. Amen. So, I need you to say your yes and amen as you agree with the word. Pag hindi ka man nag-agree, pwede kang tumahimik. Pero kung nag-agree ka, huwag kang tahimik. Kasi when you agree na tutuwa ka, na be-bless ka, you say your yes and amen. So dito sa church, hindi yung, tinitingnan ako, nag-yes ako, nag-amen ako. Wala kang pakialam sa katabi mo. Between you and God, amen. May pinagdadaanan yung katabi mo kaya hindi maka-amen. Pero ikaw, tinatanggap mo yung message, yes and amen. Amen po ba? Opo, ganun po ang pastora ninyo. Naalala ko may klase kami noon. Sabi noon sa, kaklase kita sa sa GVS daw. Hindi ko naalala. Sabi ko, ikaw yung maingay sa harapan. Why I can't keep myself silent if the word of God is powerful and effective, piercing even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows. Tagos-tagos sa mensahe ng Panginoon sa puso ko. Kaya ako, maingay. Amen! Amen! Ganun ako. Praise the Lord. Salamat. Diba? Pagkaramdam mo, kapag ka nai-inspire ka, hindi mo mapigilan ng sarili mo. Kaya kahit ikaw yung pinakatahimik, napapa-yes and amen ka, hindi yung parang, nakakaya naman sa mga katabi ko. Wala kang pakialam sa kanila. Ito, between you and God. Kapag natatamaan ka, kahit sabi mo, ouch! Kahit gano'n, okay lang yun. Mas responsive, mas may nangyayari kasi sa'yo. Kung lahat na nakarinig na, natanggap na, tas ikaw nonchalant. Sabi nila, usong-uso yung nonchalant. Walang pakialam, wala siyang nararamdaman, apathy. Di ba? Yung pinag-aralan nun natin, I don't care. Hello, pero nandito ka because you care. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So dito hindi natin feel kasi hindi to Christian country, but just the same, we are making a difference. We are kumbaga nandito tayo para ipakilala natin sa mundo kung sino ang Panginoong Jesucristo. So kahit pa hindi ito Christian country, because of our presence, mararamdaman ng mga tao sa paligid natin na may Kristiyano na namumuhay sa bansang ito. Amen po ba? You have to be different. Ipakita mo kung sino ka. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung sino yung nasa buhay mo. Amen. Ipakita mo kung sino yung nasa buhay mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. We are bought with the blood. Alam nyo, kanina pa lang, yung kanta pa lang, yung tawag dito, yung kanta pa lang, preaching na eh. Ang sarap di ba? Na kinakanta natin, ako to. Sino nakakaintindi? Habang kinakanta mo, bawat words na lumalabas sa bibig mo, mensahe ni Lord sa'yo, ako to. I was a wretch. Ano ba yun? Sabi niya, parang habang kinakanta mo, ramdam na maramdam mo, habang binibigkas mo, ikaw yun eh. Tapos, I am a wretch. Ano ba yun sinabi niya? I remember who I was. So, I was lost, I was blind. I was running out of time. Ibig sabihin, ikaw to. Parang ako, durog, naliligaw. Hello? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Habol ng oras, kailangan magkapera, yung oras, bawat segundo, kailangan convert mo into money kasi money is time. Hello, sayang, Friday is for the Lord. No, pasensya na, pastora, part-time ang Friday kasi yun ang pinakamalaki ang pera, nandun lahat ang pera sa day off. Hindi po ako nagpapatama, pero ganun eh. Ganun yung nangyayari kasi we do not honor God as God. Mammon is our God. Money is our God. We run after money. At sasabi mo, pastora, pasensya ka na. Hindi mo naman kayang ibigay ang 20 BD sa akin. Dito muna ako, pastora, sa part-time. I'm not, wag niyo po akong wag sasama ang tingin niyo sa akin. Hindi ako galit kapag nagpa-part-time kayo. Alam niyo, kung kaya kong ibigay yung 20, tas umaten kayo, pero hindi na ako yon. Si Lord, let God be the
Kumbaga, let faith arise in your heart. Uunahin ko si Lord at susunod na ang mga bagay-bagay. Matthew 6:33, amen. Uunahin ko si Lord, susunod lahat ng mga bagay, amen. Because hawak ni Lord ang Bank of Heaven. Pwede niyang buksan at buhos sa'yo ang durungawan. Bukas ang durungawan ng langit at ibuhos sa'yo ang masaganang pagpapala. This is my God and I know Him. And this I know my God. How powerful. Amen. Kaya niyang gawin ang imposible. Uunahin ko siya. Amen. Kasi mula nung niligtas tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Ginawa niya na tayong, in-empower niya na tayo, tinawag niya na tayo for greatness at hindi na tayo muling babalik sa ating pangit na kalalagayan. Sino nakakaintindi? Nag-i-introduction pa lang po ako. 1 Peter chapter 2 verse 9, know your identity in Christ, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own people, special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag ka mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ikaw ay pinili. Sabi mo, pinili. You are a chosen generation. Kaya Pilipino tayo. Pinili na, Pino pa. Sabi ni Brother Emir. Pilipino. Pinili na tayo ni Lord. Ni-refine pa ni Lord tayo. Praise the Lord. Pilipino. Amen. Pero hindi naman yun nasa Bible. Pero sabi sa Bible, chosen generation, a royal priesthood, holy nation, His own special people. Ang sarap. Actually, this pertains to Israel. Kanya lang, we are grafted in. Ibig sabihin ng grafted in, kung papansin ninyo, kung lalabas lang kayo, wag muna kayong lumabas ngayon. Pag lalabas kayo mamaya, may ipapakita ko sa inyong halaman ko. Meron akong desert rose dyan. Kumbaga kinikilig ako pag nakikita ko. Binili ko siya na hindi ko pa alam kung anong bulaklak niya. Ngayon, third year yata o second year niya. Pula na puti. Hindi ko maintindihan. Pula at puti ang bulaklak niya. Paglabas niyo mamaya dyan, meron akong desert rose dyan, namumukad-kad yung pagiging red niya, single yung red, pero yung white or, hindi ko alam, white or cream siya, minsan colorblind ako, or yellow siya, hindi ko alam, pero parang pale yellow na cream, bulaklak, pero hindi siya single, kundi double. So in one puno, magkaiba ang bulaklak niya, doon ako na-amaze. Ganun si Lord. Yung pala, ginraft lang po yung flower na parang cream. Grafted siya, pero dahil hindi mo siya makita, ma-amaze ka na isang puno, pula at cream ang bulaklak. Sino nakakita ng halaman ko na yon? Nandyan sa labas. So, grafted in. So, eto yon. Yung, halimbawa, yung pula, yun yung Israel. Tapos yung grafted in tayo ng mga Gentiles, grafted in tayo, iisa ang puno, si Lord ang puno, tayo yung mga sanga. Amen. Hallelujah. We were called from darkness into His marvelous light. So i-claim po natin to, we are chosen generation. Sino naniniwala? You are a chosen generation, a royal priesthood. Special ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, special. Kaya wag mong mamaliitin ang sarili mo. You are special. Special. Grabe yung special. Kaya wag mong titingnan ang sarili mo, ako lang to, hello, wala akong pinag-aralan, sa bahay lang ako nagtatrabaho, nagki-clean lang ako. Hello, you're special. You are special because God sent Jesus Christ to die on the cross for you and for me para iligtas tayo. Kung hindi ka special, bakit niya gagawin? At sabi mo, kasi sa buong mundo, paano pag ako lang? Kahit ikaw lang, gagawin pa rin ng Panginoong Hesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang kasalanan natin. Amen. Ganun tayo ka-special sa Panginoon. So, tanggalin mo yung kakaisip mo sa sarili mo na wala naman akong silbi, wala akong value. You are special. Pastora, wretched sinner ako. Ang dami kong mga kasalanan. Napakasama akong babae o lalaki. Hindi nga ako makaharap, makatingin sa mata ng Diyos na, kumbaga, titingala ako. Hindi ako makatingala, nakayuko ako. Alam nyo,
Dahil alam ni Lord, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya nga, si Jesus Christ na lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Ganun ka ka-special sa Panginoon. Amen! Sabi ko nga kanina habang nag-worship ako, Lord, ang dami naman pwedeng magpastora eh. Bakit ako magpapastora? Minsan naiinggit, minsan naiisip ko, bakit yung ibang tao, wala silang, pwede na silang anytime, umalis na ba rin, pumunta na kung saan-saan, wala silang iniisip. Kasi hindi sila committed. Ako, committed ako. Nagpapastora ako dito. Hindi ako pwedeng basta na lang iwanan ng barin, pumunta kung saan-saan at doon ako magbagong buhay o magpanibagong buhay. Meron akong kaibigan ngayon na nandito sa Bahrain. Mamaya ihatid namin siya sa airport. Ay, sa Saudi. Tulad ko, single. Wala siyang commitment sa buhay. Nomadic siya ngayon. Ibig sabihin ng nomadic, wala siyang tinitirhan. Yung sasakyan niya ang tinirhan niya. Lahat ng gamit niya nasa sasakyan niya. Tapos sa bawat pinupuntahan niyang lugar at bansa, naghahanap lang siya ng host. Pag i-host siya doon, libre lahat. Libre ang bahay, lahat libre. And then, aalis na siya doon, pupunta sa ibang lugar. So, nomadic ang kanyang buhay. At sabi niya, napagod na ako nagtatrabaho. Gusto ko naman ngayon i-explore ang mundo. Diba? Ganun ang ano niya. Sa loob-loob ko lang, parang yun yung parehas, yung heart namin, parehas, ganun din ako. I have that kind of inclination inside of me. Kaya lang what stops me from doing what she's doing. Kasi buong bansa nila, 38 provinces na ikot niya na sa China po yun eh. Inikot lang niya, pero yun lang, ang bahay niya nasa kotse. Kumbaga lahat ng gamit ko, nilagay ko lahat sa kotse. Tapos, move na lang siya sa isang province, mabubuhay siya kung ano yung culture doon. And then susunod na province. So ganun pong ginawa niya sa buhay niya. And then now she's slowly pacing to the Middle East naman. So 2 months siya sa Qatar, 2 months siya sa UAE, 1 month siya sa Qatar, sa Oman. Then she came to Bahrain for 5 days. Ngayon sa Saudi naman for more than a month, ganun. So ganun ang buhay niya, nomadic. Kung saan maabutan ng gabi, kung saan siya makikituloy, ganon. Sabi ko, parang ang ganda naman ng ganong, ang ganda lang, wala siyang problema. Matulog siya ng 8 hours, matulog siya ng walang trabaho siyang gigisingan. Alam mo yun? Pero alam nyo, kaya ako siya friend at kaya talagang I'm trying to talk to her. Kasi sabi ko, kung itong tao na to walang Kristo sa buhay, alam mo yun? Wala. Parang, hinahanap niya actually ang joy sa puso niya, wala. Hindi pa rin niya nahahanap. Yes, nakakikita niya yung mga culture, pero where is Jesus? Asaan yung paglulong niya sa Savior niya? So I was just trying to be visible in her life. Actually, in-invite ko nga siya ngayon para hindi siya maka-attend. I wanted her to see na there's purpose in life. More than chasing after, there is Jesus who loves her so much. Amen. So yun yung heart ko na makita niya, my presence in her life will just change her perspective. It takes time, bahala si Lord, pero I'm just sharing Jesus sa kanya habang kami nag-uusap. And I know, maaring minsan lang siya dumaan dito, pero na-share mo si Jesus sa kanya. We will never know pagdating ng panahon na mangailangan siya talaga at bigla niyang sinigaw si Jesus. Parang yung speaker natin dito na Chinese din noon na sinabi lang sa kanya, pag dumaan ka sa matinding sitwasyon at hindi mo alam ang gagawin mo, subukan mo lang isigaw si Jesus. At alam nyo nung nadisgrasya siya na kumbaga nasalpok yung kanyang sasakyan, basta sumigaw na lang siyang Jesus at nagising na lang siya na hindi niya alam kung ano nangyari pero ligtas siya. Doon sa tsak na kapahamakan, and doon niya na-realize, there's something in the name of Jesus. So nag-research siya sa internet, ano ang meron sa Jesus, hanggang sa alam niyo, pastora na siya ngayon. Because of Jesus. Kaya sabi ko nga, powerful ang name ni Jesus. And bago tayo tumuloy, lagi na lang ako nakikinig kasi sa mga testimony sa YouTube, how alam niyo naman na, yung dating taga rito at ang kanilang pananampalataya ay hindi kay Jesus Christ, ibang pinapanampalataya na nila, bigla kung paano sila na-convert sa Panginoong Hesukristo. May isang Kristiyano na nagtiyaga. May isang Kristiyano na nag-share about Jesus. Sila, hindi agad nila tinatanggap yon kasi hindi nila matanggap
Pero it is parang, alam mo yung parang pumapas, how can I describe it? Parang ang nagmamartilyo sa puso nila, tapos bato ang puso nila, pero it makes some, may inch may parang natatanggal-tanggal. Unti-unti, pumapako pa rin kahit na minsan yung pako, minsan ay natatanggalan ng sharpness kasi nga bato yung pinapako mo. But meron pa rin nangyayari. So alam niyo yun, lahat na napapakinggan ko, kailangan mo, kapatid, na be visible and show Jesus to people around you. You will never know ang kwento ng mga ibang nako-convert, nakakakilala sa Panginoon because meron pala siyang kaibigan, office mate, o nagsabi sa kanya, nakasakay niya sa kung saang sasakyan, tapos nasabi sa kanya si Jesus Christ. And akala mo, ordinaryong araw, walang nangyayari, pero may nangyayari pala. So powerful ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, at ikaw bilang isang willing vessel na magsasabi ka lang, Madam, God bless you, Madam. You know, Jesus loves you. Tas maya-maya, hindi ka na pinagtrabaho dun sa bahay na yon dahil sinumbong ka pa kay Sir. This lady, she is telling about Jesus. Haram, sabi pa niya. Pero nilipat ka sa ibang bahay. Pero hindi nila alam, may nangyayari na pala. You are trying to put something in that house, lifting the name of Jesus in the house. Amen. Grabe. Alam niyo yun? Kaya I'm encouraged to be simple in my preaching, to tell you, church, that there is power in the name of Jesus, and we being part of this global church, being positioned in Bahrain, we have something to do, and we have great task to accomplish. Ito ang calling ko, to make all members of this church become harvesters for the kingdom of God. Because the harvest is ripe. Amen. Nandyan na po sila sa paligid. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung isa nating miyembro sa Sitra. Nasabi niya si Jesus doon sa isang bata na habang naglilinis yata siya, may anak. Sinabi niya about Jesus. Yung bata naman, Jesus, Jesus, Jesus. Ano ba sinabi ng bata? Basta taon-tawa siya at Jesus siya ng Jesus, narinig nung nanay. Nagalit yung nanay, kaya hindi na siya pinaglilinis doon sa bahay na yon. Pero nasabi niya ang Jesus at yung bata, paano ba yon? Isinabihan niya yung kapatid niya na Jesus, ano ba yun? Yung bata na narinig yung Jesus doon sa isang tagalinis natin, sinabi niya dun sa kapatid niya, niyuyugyug pa yata niya, Jesus, 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 sabi niya. So narinig ng nanay, nagalit yung nanay. Pero sabi ko, you've done your part. You lifted the name of Jesus in the house. And there is power in the name of Jesus. Amen. Kaya wag po tayong matatakot. Hallelujah. Let's read. Are you with me? Nandito na ba kayo? Are you physically and mentally present? Balik na tayo sa Word of God. Nagbibigay lang po ako ng to widen your imagination, how powerful yung calling ni Lord sa buhay natin. John 19:31 to 37. Basahin po natin ang sabay-sabay. Therefore, because it was the preparation day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. And he who has seen has testified, and his testimony is true, and he knows that he is telling the truth, so that you may believe. So ito po ang picture. Kailangang apurahin ng mamatay itong mga nakapako sa cross na tatlo. Kasi sa Sabat daw hindi pwede. Kumbaga, ang Sabat sa kanila, it's a high day, hindi na pwedeng buhay pa at humihinga pa yung mga nakapako. So kailangan i-break na yung leg para kumbaga sa mabilis ang pagpapatay. Kasi nakapako na sila, mamamatay din sila kasi yun yung talaga yung parang ang kamatayan nila is ipako sa krus. Humihinga pa yung dalawa. Humihinga pa yung nandito, humihinga pa. Binrake yung leg nila para
ganun. So parang patay na sila. Wala na silang hininga. Pero si Jesus Christ, alam niyo yun, hindi na kailangang patayin kasi He gave up His Spirit. So it was prophesied. Sabi sa 36, "For these things were done that the scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken." And again, another scripture says, "They shall look on him whom they pierced." So ang isa sa prophecy is, yung hindi mababali ang buto ni Jesus. Sa Psalms 34 verse 20, He guards all His bones, not one of them is broken. So, kumbaga, yung nangyari kay Jesus Christ sa New Testament is just a fulfillment of, meron pa sa Exodus and then sa Psalms 34 verse 20, na hindi ma-break yung buto ni Jesus Christ. So, walang na-break. Just listen to me, imagine nyo, si Jesus Christ, di ba, ang pako sa kanya, kamay, at yung paa niya, pinagpatong sa isa't isa. Isipin nyo, kung ang kasalanan nga lang is murder, halimbawa, ang bigat-bigat na nun. Hello, si Jesus Christ, sa cross ng Kalbaryo, kasalanan ng buong mundo, dala-dala niya. Hello, ang bigat-bigat nun. Amen, are you with me? So kumbaga sa is, sobrang agony, lahat-lahat. Hindi lang yung physical na naramdaman niya, na natanggap niya kundi yung weight of the sins of the world nasa kanya. So He gave up His Spirit na. Alam mo yun, hindi mo na kailangan pang, alam mo yun, kumbaga, ano lang to, the way I analyze things, sa bigat ng bit-bit niya, nauna na siya, na namatay. Hello. Hindi lang physically na mabigat yung kanyang kalalagayan dahil nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, at it's very painful to be nailed on the cross. Pero hindi, yung kabigatan ng kasalanan natin, nadala-dala niya. So namatay na siya. Pero it was prophesied talagang hindi siya mabibreak yung kanyang leg. So isipin niyo yun, dahil sa iyo at sa akin, dahil sa kasalanan natin, that weight, it weighed on His shoulders, and He gave up His Spirit. Amen. So hindi na natin itatakal yung 7 last words. Hindi na natin siya pag-uusapan because we're talking about the resurrection power of Jesus. Amen. So, usually, lagi nating nababanggit yun sa ibang mga, minimemorize pa natin yung mga yon. Pero hindi ko na siya ibibigyan ng emphasis. Ang bibigyan ko na lang na emphasis yung it is finished. Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." So, niredeem niya tayo mula sa sumpa ng kamatayan. Amen? Siya na lang ang namatay, hindi ikaw. Kaya kapag kumakanta ka, "My Redeemer lives," sumisigaw ka kasi He redeemed you, hindi ikaw ang napako, siya ang napako. He redeemed you from your sins. Amen? Kumbaga pinalaya ka. Sabi, imbis di si Glenn ang ipapako, pakawalan si Glenn, ako na lang ang ipako. Praise the Lord. Your Redeemer is Jesus. At hindi siya namatay ng tuluyan. He resurrected. Yun ang pinakamasarap dito Yung resurrection, lahat ng namamatay, patay. Pero, Jesus Christ namatay at muling nabuhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. He bore the curse so that the power of curse will be broken in our lives. Hallelujah. Siya na yung namatay para yung curse ay matanggal or ma-break. Ano ba yun? Mawasak sa buhay mo. And hindi ka na nabubuhay sa curse. Buhay ka na nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Hindi ka na nabubuhay na punong-puno ka ng curse because of the sin na kinumit mo. Alam nyo, pagka nagkasala tayo, may mga konsekwensya yan. Pero because Jesus Christ died on the cross, tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Sasabi mo, "Panginoon, sinusuko ko na ang buhay ko. Ayoko nang balikan ng mga kasalanan. Ayoko na mamuhay sa kasalanan. Mula ngayon, aayusin ko na po ang aking pamumuhay. Ikaw na ang maghari sa puso ko. Ikaw na ang masunod sa puso ko. Hindi na yung ako at yung makasalanang ako. Lord, ikaw na mula ngayon." You are breaking the curse of sin in your life.
And wala nang magagawa ang kasalanan sa'yo. Kahit na kinakalabit ka pa ng kasalanan, hindi ka na papayag na muli kang bumalik sa kasalanan. Nag-break na kayo ng kasalanan, tinubos ka na ni Kristo, pinaging banal ka na ni Kristo, ayaw mo nang bumalik pa sa pagkakasala. Amen. Hallelujah. John 20 verses 1 to 10. Medyo babasahin po natin ito kasi ito yung kwento kung paano si Jesus Christ ay na ilibing at mamaya-maya wala na siya sa libingan. So ito yung kwento na to. So we're reading John 20 kasi may mga sa gospel po Matthew, Mark, Luke and John, they have may mga writings po sila. So now we are on John 20. Okay? Basahin po natin. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark. So madaling araw, early riser si Mary Magdalene, and saw that the stone had been taken away from the tomb. The stone has been rolled away. Ano nangyari? Yung stone na yun ang nagselyo na si Jesus Christ ay inilibing dun sa tomb. Pero bakit? Yung stone ay natanggal na. The stone has been rolled away. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Sabi niya, ninakaw. Ninakaw nila si Jesus Christ at hindi natin alam kung saan siya nilagay. Ikaw ba naman, patay mo, pupunta ka sa libingan, taas biglang bukas. Wala na yung patay doon. Sino ba naman ang, are you with me? Sa normal, ano ba, tatay mo or asawa mo or ano, madaling araw, pagpunta mo, wala na yung patay mo. Mag-iiyak ka pa sana kasi pangatlong araw pa lang, bigla ka na nag-alala, bakit wala na yung aking, they have taken away my Lord. Peter therefore went out and the other disciples and were going to the tomb. Diretso natin. Asan na? So they both ran together and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. Na-imagine nyo itsura? Nung nabalitaan nila, ha? Wala na si Jesus? Wala na ang ating teacher? Takbuhan sila. Sa pagtakbo nila, may mga marathoner. May mas mabilis pa nakarating. Nauna, they outran. Nagtakbuhan. So kumbaga natataranta sila. Tumakbo sila. Na-outrun pa nila si Peter at sabing ganun. And he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Yung kanyang linen clothes po ay nandoon, naiwanan yung linen clothes, pero yung handkerchief daw na nakabalot sa ulo niya, nakafold, nakahiwalay. Alam nyo, sabi nila dito, kapag may culture sa Israel daw noon, kapag tapos ka ng kumain, ifo-fold mo na yung iyong handkerchief. Ibig sabihin, tapos ka na. So parang alam yung significance daw dito neto Sabi ni Lord, it's done. Tapos na. Tapos na, He had done it on the cross. It is finished. Tinapos niya na. Hindi mo na kailangang ulitin pa. Amen. Ginawa na ni Jesus, tinapos niya ang pag-save po sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. That folded handkerchief, meaning signifying tapos na anak. Tinapos ko na. Amen. Tapos na. Hindi ka na ulit. Hindi na dapat ulitin pa. Verse 8, then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own houses. So nakita nila na wala na si Jesus. So naalala nila yung kanilang kumbaga yung scripture na on the third day babangon si Jesus Christ. So ano pa yun? Mystery pa yun. Di pa nila alam kung nasan si Jesus Christ. 11. Diretso po natin. Read with me. But Mary stood outside by the tomb weeping, and she wept
As she wept, she stooped down and looked into the tomb, and she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Ito yung scenario. Sino si Mary Magdalene? Si Mary Magdalene po, siya po yung babae na pinalaya sa 7 demonyo. So, mahal na mahal niya si Jesus Christ, nagbagong buhay siya. So, uyak siya ng iyak, wala na si Jesus Christ. Ang kanyang, kumbaga ang teacher, napamahal po si Jesus Christ sa kanila. Isipin mo naman, ikaw na, kumbaga, nakareceive ka ng himala sa Panginoon. So, mahal na mahal mo ang Panginoon. And he was weeping dahil wala na si Jesus Christ, nawawala. Pero alam nyo, sabi nung anghel sa kanya, "Bakit ka umiiyak?" Kasi kinuha nilang Panginoon, pero hindi niya alam na dito pala si Jesus Christ nakatayo. Amen. At Jesus said to her, eto na, ganda ng kwento na nakikita nyo, i-picture natin sa ating mga imagination. Sabing ganun, "Now when she had said this, she turned around and saw Jesus is standing there and did not know that it was Jesus." So hindi pa niya alam na si Jesus. So sabi ni Jesus sa kanya, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Sabi niya, supposing him to be the gardener, akala niya hardinero lang yung kausap niya, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Sabi niya dun sa gardener, akala niya gardener, kasi sino ba, kumbaga, sino hinahanap mo? Sabi nung gardener, sabi niya, "Sir, kung kinuha niyo siya, sabihin niyo kung saan niyo siya nilagay at kukunin ko siya." Sabi ni Jesus sa kanya, "Mary!" She turned and said to him, "Rabboni!" Ang ibig sabihin, "My teacher!" Hello. Nung sinabi ang pangalan niyang Mary, na-realize niya si Jesus Christ yon. You know, God knew you by name. Kilala ka ng Panginoon, alam niya ang pangalan mo, amen. Kahit hindi ko pa kilala ang pangalan mo at hindi kita nakakall or nakapa-follow up, si Jesus kilala ka niya. Kaya nung sinabi niyang, "Mary," bigla nang nagulantang si Mary, "Jesus! My Lord! My teacher!" Na-realize niya si Jesus na pala yung nakatayo, hindi pala yun yung gardener. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." So, ayun na. Pinutusan niya si Mary, pumunta ka sa mga disciples and sabihin mo na ako'y mag-a-ascend sa langit. So, eto na. Verse 19, are you with me? Naiintindihan natin? "Then the same day at evening, being the first of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews." Ito na itsura. Nandun sila at nag-gather yung mga disciples, natatakot kasi wala na si Jesus Christ. There is that fear in them na wala na si Jesus Christ. Baka kung ano nang gawin sa kanila kasi pinipersecute na sila nung may Jesus pa. Nung wala na si Jesus, baka sila ay kung ano nang gawin sa kanila. Diba nga si Peter, dininay pa nga niya. Ay, kasama siya. Ay, hindi ko kilala yan. 3 beses niyan dininay si Jesus Christ dahil baka mamaya ipako din si Peter kasama si Jesus. So, alam mo yan, dinideny na nila. So ngayon, alam nyo, they shut the doors. Ayaw nilang sila ay puntahan ng mga Hudyo at hulihin. Alam nyo yun, that fear. Makinig kayo maigi. Sino sa inyo yung natatakot? Alam mo, may kaso kayo, tapos biglang may aligid na pulis. Uy, huwag niyong bubuksan ang pintuan. Baka biglang pasukin yung villa, i-close. Baka mamaya. Are you with me? Yung takot nandoon, ano? Alam niyo si Jesus Christ, naka-close ang mga doors, di ba? Pero biglang dumating si Jesus Christ. Siyempre, kaya na ni Lord pumasok kahit sana, no? Jesus came and stood in the midst of them. "Peace be with you." Bakit peace be with you ang greetings ni Jesus? They are in fear.
And kapag may fear, walang peace. So dapat lumayas muna, kailangan matanggal ang peace para matanggal ang fear para pumasok ang peace. So alam niya, na-bothered yung mga tao, hindi nila alam ang gagawin nila, so they are fearful. Kaya ang sabi ni Lord, peace be with you. Amen. Yun ang greetings ni Lord sa kanila, peace be with you. When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Pinakita niya na yung kamay niya na napako, nandun pa rin yung plus yung side niya na pinierced po siya. So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when He had said this, He breathed on them. Makinig kayo maigi. After, kumbaga sa mabilis lang ang pacing dito sa bandang John 20. So, He said to them, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Amen. Kumbaga, hiningahan niya sila, and then He told them to receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Alam nyo, inano ni Lord, He breathed unto them, and binigay niyang Holy Spirit. And sa Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses. Amen. Magiging witnesses tayo ng gospel ni Lord kahit saan man tayo pumaroon. Amen. So we have the power. He breathed on us. Amen. So wala tayong dapat ikatakot. Tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng ay pastora, natatakot ako, baka hindi sila makinig, baka just say it. Just say the word. You don't have to worry. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. He breathed. Amen. He breathed on us. He breathed on the disciples ito. And then binigay niya ang Holy Spirit. Tayo din po, tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen. So alam nyo, when Jesus resurrected, hallelujah, He conquered death. He conquered sin and death. Ano pa ang kinatatakot mo, kapatid, na pumipigil sa'yo dahil natatakot ka na lumaban? In-overcome na ng Panginoon lahat. Anything. Ano yung kinakatakot mo, kapatid? Huwag kang matakot sa mga tao kasi tao lang yan. May Kristo ka. Amen. Wala kang dapat ikatakot. Amen. Nasa atin ang spirito ng resurrection ng Panginoon. The resurrection power of God ay nasa atin. Amen. Yung DNA ni Jesus Christ nasa atin, nananalaytay sa atin, the blood of Jesus. Kinanta natin kanina, the blood, the blood, the blood. Yung blood ni Jesus na kumbaga nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, yung blood po niya, naglinis na po sa atin. Yung blood po niya ay nasa atin po. Amen. Hallelujah. He carry absolute solution to any impossible situation. Jesus conquered death. Ano pa ba ang, kapatid, ano pa ba problema mo na hindi kayang i-conquer ng Panginoon? Kamatayan nga na kumbaga yun ang ultimate na end ng mundong ito o ng end ng tao. Kinanquer ni Jesus Christ. May imposible ba sa Panginoon? May imposible ba sa Panginoon? Ilatag mo ngayon sa Panginoon, Lord, imposible ang sitwasyon ko eh. Imposible, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo yun, yung, Lord, I'm in a state of confusion, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang gulo-gulo! Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Thank you, Jesus. He carries the ultimate solution to even a very impossible situation in your life. Whew. Hallelujah. The resurrection power of God. Alam nyo, napaka profound. Ang hirap kong i-explain, pero I want you to know na kung maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, amen, paniwalaan mo siya na siya ang nagligtas sa iyo mula sa tiyak na kapahamakan
at inilagay ka niya sa kagilagilalas na liwanag niya. And you believe in your heart na tinanggap mo siya at meron kang eternal life. Amen. Magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Amen. Walang problemang magpapahinto sa'yo. Amen. Kaya po may boldness tayo. Meron tayong, kumbaga when we pray, hindi tayo natatakot. Just say the word. Paano sinabi ni Jesus Christ, ganun din natin sasabihin. Pagka nagpapalayas tayo ng sakit, wag kang, please, umalis ka, sakit ng ulo, sakit ng... Hindi, dapat you boldly talk to the sickness. In Jesus' name, lumayas ka, sakit at karamdaman. Wala kang karapatan. Why? Because you have the power. Jesus Christ, the way He commands the demons to live. Amen. Ganun din po tayo. We have the power. Amen. Because tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo, we destroy the work of the enemy with boldness. Amen. Hindi tayo natatakot. Amen. Wala tayong respeto dun sa mga demonic works sa buhay natin, sa pamilya natin. Pinapalayas natin yung mga yan. Bakit? Kasi hindi na, kumbaga, it's from the enemy. And we have nothing to do with the enemy. Nanggigigil tayo, kumbaga, dinudurog natin ang demonyo. We destroy the work of the enemy. Dinudurog natin sa ilalim ng paa natin. Inuutusan natin lumayas. Amen? Pinapalayas natin ang demonyo. Dinudurog natin ang demonyo. Lahat ng gawa ng kaaway sa paanan natin. Are you with me? Hindi tayo victim. Hindi tayo victim ng kaaway. Hindi mo sasabi, Pastora, naisahan na naman ako ng demonyo, Pastora. Ang hina-hina ko talaga, hindi talaga ako nakaka-overcome. Lagi na lang ako naiisahan ng demonyo. Baguhin mo yung pronouncement mo. You are victorious in Christ. Don't look at yourself as talunan or naiisahan. Be bold. Be bold like a lion, mapagtatagumpayan mo. Am I making sense? Nagkakaintindihan tayo? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Patapos na po ako. I pray na nakuha ninyo yung mensahe. Ministers, I just invite you to come on the stage. As part of my conclusion, dahil ito yung Holy Week, ito yung week na inaalala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, there is an invitation right now. Ayokong ma-miss mo ito. Kung ikaw ay nasa state na wala pang Kristo sa puso mo, and balot ka ng mga problema, naguguluhan ka, maraming nangyayari sa buhay mo na hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, but you are here right now. Physically, dinala ka ni Lord dito from nowhere, wala ka namang planong mag-church, pero bigla na lang nagkaroon ka ng initiative na gusto kong makinig, gusto kong makapakinig ng Word of God, gusto kong malapit sa Panginoon. There is an invitation right now si Lord sa'yo. Hallelujah. Tumayo tayong lahat sa presensya ni Lord. And kilala mo yung sarili mo, if this is you that I'm talking about, wala ka pang relasyon kay Lord. Wala kang ang pakialam eh. Basta ako, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Mabuhay ako, magtrabaho ako, mag-provide ako sa pamilya ko, I'm fine. Kung yun ang sitwasyon mo at wala kang relasyon sa Panginoon, pero nararamdaman mo sa puso mo yung emptiness. Nararamdaman mo na may kulang. Maaring mapera ka naman, punong-puno ka naman, hindi ka naman nalulubog sa utang. You're able to provide for yourself and your needs. Pero inside of you is a vacuum, empty. You have emptiness. Kumakatok ang Panginoong Hesus sa puso mo ngayon. Kahit kayo na mga nasa online, kung hanggang ngayon nandyan pa kayo sa online at nanunood pa kayo at nangungusap ang Panginoon sa inyo, napaka-special ang imbitasyon ng Panginoon ngayon. Lumapit ka sa Kanya. Nabibigitan ka na ba, anak? Lumapit ka. Handa kitang tanggapin. Kahit ikaw lang. Sabi ng Panginoong Jesucristo, mamamatay pa din siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka sa kasalanan.
Ganon ka ka-special sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya kung ikaw ito, or maaaring sabi mo, hindi, kilala ko na si Jesus, pero hindi ka sure kung tinanggap mo ba siya at siya ba'y naghahari sa puso mo ngayon. Iniinyayahan kita, kapatid. Ako lamang ay tagapagsalita, tagapangaral lang. Pero ito, imbitasyon ng Panginoon sa'yo. Sumunod ka sa maiksing panalangin. Panalangin ng pag-surrender ng buhay. Panalangin na sumusuko ka na, hindi mo na kayang mag-isa sa buhay. Kailangan mo ang Panginoong Jesus para mag-intervene sa sitwasyon mo. Kailangan mo ang Panginoon kasi nalulunod ka na sa kasalanan. At kailangan mong aangatin ka niya mula sa pagkakasala at ilipat ka niya sa tungo sa kagilagilalas na presensya niya. Kapatid, kung ikaw ito, o ikaw na nasa online, kahit mag-isa mo lang dyan at nakikinig ka, this is for you. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Panginoong Jesus, salamat sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang ako ay tubusin. Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. At iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. And when you pray this sincerely in your heart, welcome to the family of God. Welcome, kapatid. At ang pangako ng Panginoon, He breathed unto us, and that we receive the Holy Spirit, and we have the power. We have the power to overcome ang sitwasyon na kinalalagyan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Why don't we just worship the Lord? Yung isang awitin natin, hindi yung offertory, yung worship na isa. Thank you, Jesus. Yes po. Let's just worship the Lord and let Him move in our midst. Wala tayong pakialam sa katabi natin. Let's just have this special moment with God, receiving His love. Right now, nandito po siya. He's pouring out His love. Thank you, Jesus. I was lost, I was blind. Sige, awitin mo sa I Panginoon. was running out of time. Sinasabi mo mula sa puso mo. Since separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. Yes, Lord. So you Thank made you, a way Jesus. across the great divide. Hallelujah. Left me high, heaven's throne, Yes, Lord. to build it here inside. Sabihin mo sa Panginoon. And there at the cross, Hallelujah. you paid the debt I owe. Broke my Tama po, chains, Panginoon. freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Hallelujah. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Siya nga po, Panginoon. Namnamin natin yung mensahe na to habang inaawit natin sa Panginoon. Took my place, laid aside my tomb of sin.
You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood Thank you, applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. I cannot say anything more. Oh, thank you, Jesus. Brought me from the thank you, darkness Jesus. into glorious Oh, light. thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father to the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father to the blood. The Hallelujah. Thank you, Jesus. You are our Redeemer. You redeemed us, Lord, mula sa aming kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. How can we thank you? How can we thank you enough, oh Lord? Hallelujah. Come on. Thank God. Thank Him. Thank Him. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ora basika tarararabakaya. Ora basika tarayayayayayararabakaya. Ora basika tarayayayayayararabakaya. Ora basika tarararabakaya. Ora basika tarayayayayayararabakaya. Oh, powerful, powerful, powerful name. You are a Redeemer. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for
brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. The blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, has won. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my Yes, life. Jesus. Brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. From your heart, just be thankful for His redemptive work in our lives, for His redemption, for the blood of Jesus shed on the cross for you and for me, para pagiging banalin tayo ng Panginoon as we worship the Lord and as we are having communion with God. Nare-remind sa atin yung mga pangit na nagawa natin sa buhay natin. But then, thank God, kasi hindi niya tinignan yung kabigatan ng kasalanan na nagawa natin. Pinatawad ka niya, kapatid. Pinatawad niya ako, nilinis niya tayo ng blood. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos, kundi ang pagpapakumbaba natin at pagpapasalamat na pinatawad niya tayo. Thank you, Lord. Being surrendered to God, surrendered to His love. Wala tayong pwedeng iharap sa Kanya, kundi ang ating pagpapakumbaba lang and claiming that the blood of Jesus cleansing us, purifying us through and through. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin kasi hindi po natin kaya sa ganang atin. May we live a life dependent onto our Lord Jesus Christ. Kailangan natin po siya. Hindi tayo mabubuhay nang wala siya. We cannot live on our own dahil lagi lang tayo magkakasala kung tayo lang lagi. Pero kung kasama natin ang Panginoon, malalayo po tayo sa mga gawang mali. And we have overcome the world through Jesus Christ. Kapag tatagumpayan mo, kapatid, kahit anong hirap, sakit, mapagtatagumpayan mo dahil si Kristo kasama mo. And this is the assurance that we have in Christ, that we can do anything through our Lord Jesus Christ is strengthening us. Tagumpay tayo kay Kristo, na kapag lumalapit ang tukso, inire-rebuke natin in Jesus' name. In Jesus' name. Take off your hands, Satan, in my life. Wala kang karapatan, Satanas, sa buhay ko. Ako na I am bought with the precious blood of Jesus. Wala kang karapatan, Satan, sa buhay ko. Lumayas ka. You can always command the enemy to go. You can always command the enemy to go. And we're victorious in Christ Jesus. So today, yung topic po natin, celebrating Jesus, our victor. He conquered death. He conquered our sins. Amen. At siya'y muling nabuhay. Amen. And He is seated. He is seated. Amen. Sa kanyang rightful throne. Hallelujah. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.